Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Pasensya na at late upload ito kasi late recording din. Kasi medyo nagkaroon lang ng konting pagka-busy ang inyong Mama Mia. And syempre, hindi ko pa rin nakakalimutan na magbigay sa inyo ng mga inspirasyon, mga magagandang kwento. Pero bago ang kwento na yan, nais ko munang batiin ang lahat ng mga gwapo't magagandang nakasubscribe na sa ating YouTube channel. Hello po sa inyong lahat, sa mga bagong subscribers. Hi! Welcome dito sa ating munting tahanan. Sana'y magustuhan yung tumambay dito. And syempre sa mga dati pa nating subscribers na hanggang ngayon ay nandito pa rin, tayo pa rin ay sinusubaybayan. Hello, magandang araw. Maraming salamat. Hello kay Sally Buma, kay Gimaras Girl, kay Carlo Del Monte. Maraming salamat. Hello daw kay Alnalyn Santos from Bambanton, Tarlac. Silent listener daw since 2023. Salamat. LV Lapot, maraming thank you sa'yo. And syempre kay RG Roaring na na-addict na raw sa mga kwento natin. Salamat po sa inyo. Maria Rapada, maraming thank you. Mary Jane Cahudo. Hello din kay Josephine Mapalad. Mapalad ka at nakikinig ka nitong ating channel, Josephine. Charot. Hello din kay Giling Sheila. Maraming salamat. And hello din sa mga bago raw nating subscribers. Ayan, sa mga OFWs na dyan na nagtatrabaho sa Kuwait. Hello po sa inyo. Maraming salamat. Ray Orate, thank you so much. Jin Kim, maraming thank you. Nako, nangihina raw siya sa pagkakarinig niya ng kwento ni Irish kahapon. Ano yung kwento ni Irish, no? Medyo masakit sa dibdib, may kurot. Dan Resma, hello. Gail, maraming salamat. Gail Easy. Talia Bacornay, thank you so much. Marvy Montesilio, maraming salamat. Ashen Sheng, thank you sa iyong pakikinig. Rose Kalang, ayon, Sumingit Mauro, maraming salamat. Hello daw dahil birthday ng kanyang kaibigan na si Engineer Jerry Crendon. Kahapon ang birthday, ngayon ko pa nabati. Hello, kasi kahapon pa nag-comment. Hello din kay Angeline. Maraming thank you, Angeline. Sa mga taga Maliwalo, Tarlac, Villamin family at sa anak niya raw na si Nathan. Hi kay Leticia Karin. Thank you so much. Chazi Chai. Marilu Manligues. Maraming thank you sa iyo. Arman Declaro. Hello po sa mga taga Taytay Rizal. Maricel Sanchez. Thank you so much. Colasio. Hi Colasio, long time no see sa comment mo Hello din kay Emily Aceres, maraming thank you. Jonalyn Rojas, thank you so much. Dana May Soriano, maraming salamat Dana sa iyong pakikinig at syempre sa pagsuporta mo nitong ating munting channel. Antonio Villanueva, maraming thank you. Josie Vina, Diana Advincula, maraming salamat sa mga taga-Qatar na laging nakikinig. Thank you po. Ray Tudao, thank you Ray, maraming salamat. Pinay sa Israel, G. Mercadehas, ayun. Kasi ang daming I Hi G. Ayun, maraming salamat. Lakwatcha, thank you so much sa lahat ng mga taga-Dubai. Mga nagtatrabaho sa Dubai na nakikinig sa atin ngayon. Hello po sa inyo. Jonalyn Rojas, Gina De La Cruz, maraming thank you. Hello daw sa Dayo Tactical Gear ng Bakero. Hello po sa inyo. Corazon Cruz. Hi Cora from Cainta Rizal. Maraming salamat. Elva Ragbo, maraming thank you sa iyo. Williams Shaira, maraming salamat sa mga taga Pampanga na lagi raw nakikinig sa atin. Korea Aspiras, salamat po sa lahat ng mga taga Korea. Thank you so much. Annyeonghaseyo. Jay Ranoy, maraming salamat. Dave Passion, Riri Pot, Didi Valencia, Rona sa 190, sa mga taga Taiwan, hello po. Gloria Havillonar, maraming salamat. Purelin Figuracion, maraming thank you sa iyong
pakikinig. Vic Manzanares, Alcora Ukit, maraming thank you. Marvin and Martian, Marvin de Martian, hello po sa'yo. Maraming salamat sa iyong pakikinigan. Siyempre, huwag na nating patagalin pa dahil alam kong nananabik na kayo tungkol sa kwentong ibabahagi natin ngayong hapon. Kayo po ba ay may minahal, pero kayo lang ay sinaktan? Ay naman talaga, bakit nga ba mapanakit ang pag-ibig? Dito lamang yan sa paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit nga ba ang tao kapag minamahal mo ng husto, minsan ay nasasakal at ikaw ay iniiwan? Pero kapag minamahal mo naman ng sakto lang, minsan ay nakukulangan at ikaw pa rin ay iiwanan. Kapag hindi mo naman minahal ng lahat ng iyong makakaya, sinasabihan kang nagkulang, sinasabihan kang hindi naman nagmamahal ng totoo. Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Pilar. Nagmahal po ako ng isang lalaki na ang akala ko nung una ay baliwala para sa akin. Pero bago ang lahat, Mama Mia, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Bata pa lamang ako ay pangarap ko nang magkaroon ng happy ever after. Kasi nga, nung bata pa lang ako, Mama Mia, ay hindi ko na ito nakikita sa aking mga magulang. Lagi pong nag-aaway ang parents ko. Hindi naman po kami mahirap, Mama Mia. Pero lagi ko pong naaabutang nagsisigawan ng mga magulang ko sa tuwing umuuwi ako galing sa school. Kapag gabi naman, Mama Mia, ay naririnig ko ang pag-aaway nila at ang dahilan kung bakit umaalis ng bahay si Papa at umaga na akong umuwi. Kuminsan pa nga ay hindi ito nauwi sa bahay. Si Mama naman ay laging galit. Kung hindi galit ay laging umiiyak. Alam kong nasasaktan ang mama ko. Alam ko, Mama Mia, na hindi sila kapwa masaya sa kanilang pagsasamang dalawa. Pero anong magagawa ng isang batang katulad ko? Lagi kong tinatanong ang mama ko kung may problema ba. Lagi naman niyang sinasabi sa amin na wala at wala na kaming pakialam doon. Ang asikasuhin daw namin ay ang aming pag-aaral. Sila na raw bahala ni Papa sa mga buhay nila. Mama Mia, nung una ay nasasaktan ako kapag sinasabi yon sa akin ng mga magulang ko. Pero kalaunan ay naintindihan ko rin naman. Tama nga naman sila. Wala nga naman talaga kaming pakialam sa mga buhay nilang dalawa. Kaya naman, natutunan ko na lang na ibaling ang aking paningin sa tuwing nakikita ko silang nag-aaway. Natutunan ko na lang na isara ang aking mga tenga para wag marinig ang pagsisigawan nilang dalawa. Yung mga nakababata kong kapatid ay umiiyak pa rin sa tuwing nag-aaway ang mga magulang ko. At kapag nangyayari yun, Mama Mia, ay sinisisi ng mama ko ang papa ko. Dahil natatakot raw ang mga kapatid ko sa boses niya, kaya ang mga ito ay naiyak. Si Papa naman ay si Mama ang sinisisi. Dahil hindi naman daw tataas ang boses niya kung hindi mabunganga ang mama ko. 4 kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Lagi po naming naririnig ang bangayan ng mga magulang namin. Pero Mama Mia, sa labas ng bahay, sa mga kapitbahay namin, sa mga kaklase ko, nakikita ko namang masaya ang mga pamilya nila. Masaya ang mga mag-asawa. Ang mga magulang ng mga kaklase ko ay kung minsan sabay pang uma-attend ng mga school activities namin. Samantalang sa akin, Mama Mia, ay laging tita ko lang ang uma-attend dahil hindi pwede ang mga magulang ko. Wala raw silang oras dahil sa pagtatrabaho, pero may oras sila para mag-away. Kung minsan nga inaabot ng madaling araw ang away nilang dalawa. Bagay, Mama Mia, na nakakasakit talaga ng loob ko. Pero kalaunan ay natanggap ko na rin. Ang iniisip ko na lang noon, hindi ako tutulad sa mga magulang ko. Hahanap ako ng lalaking magmamahal sa akin ng totoo.
Hahanap ako ng isang lalaking mamahalin ko rin at tatanggapin ko rin kahit ano pa man siya. At ganun din naman siya sa akin. Lagi kong iniisip na naway makita ko ang relasyon ng lolo't lola ko sa magiging karelasyon ko. Hindi yung relasyon ng mga magulang ko. Mama Mia, third year high school ako nung tuluyan na ngang iwanan ng papa ko ang pamilya namin. Tuluyan na itong sumama sa ibang babae. Bagay na labis na nagpagalit kay mama. Kung noon ay umiiyak siya, ngayon ay hindi na. Pero kami ang napagbubuntungan niya ng galit. Kapag nagagalit siya sa amin, Mama Mia, ay lagi niyang sinasabi naman ang mana raw kami sa tatay naming walang kwenta. Araw-araw yun ang naririnig namin. Kaya naman wala akong ibang nais noon, Mama Mia, kundi ang makawala na mula sa bahay na yon. Gustong-gusto ko na pong makapagtapos ng pag-aaral. Nagmamadali na po akong makahanap ng trabaho. Dahil sa tuwing may trabaho na ako, ay bubukod agad ako ng bahay. Hinding-hindi na ako sasama pa kay mama at sa mga kapatid ko. At yun nga ang nangyari. Pagkatapos ko ng college, Mama Mia, ay agad akong naghanap ng trabaho at sa awa ng Diyos ay natanggap naman. Pero dahil minimum wage pa lang ako noon ay hindi pa agad ako nakalipat. Iniisip ko nga noon, Mama Mia, paano ba ako makakalipat? Paano ko ba pagkakasyahin ang kinikita ko? Maliit lamang yun. At ang mga bahay o lugar na gusto kong lipatan ay may kamahalan. Ayoko rin kasi, Mama Mia, yung nagbo-boarding house lang. Baka manakaw pa ang mga gamit ko. Ayoko rin na wala akong privacy. Iiwas nga ako sa bahay dahil laging sigaw ng sigaw ang mama ko. Lilipat pa ba ako sa lugar kung saan mga estranghero naman ang nagsisigawan? Gusto ko yung tahimik na lugar. Yung walang disturbo sa akin. Yung makakapagpahinga ang utak ko na bugbog na mula pa pagkabata ko. Pero sadyang mahirap ang buhay, Mama Mia. Sadyang mahirap makahanap ng trabaho na nagbibigay ng magandang pasweldo, lalo na sa mga baguhang katulad ko. Hindi ko alam, Mama Mia, na sa trabaho ko rin pala makukuha ang sagot na hinahanap ko. Isang araw, Mama Mia, ay may pinakilala sa amin ang mga bosses namin. Ang sabi nila ay isa raw yon sa bagong mga managers sa ibang department. Itago na lang natin siya sa pangalang Arnold. Si Arnold, Mama Mia, ay matipuno ang pangangatawan. Mamang-mama na ang kanyang itsura. Halatang di hamak na mas matanda sa akin ng ilang taon. Pero gwapo siya, Mama Mia. Matangos ang kanyang ilong. Makinis rin ang kanyang balat, tanda ng pagiging anak may kaya. Kaya naman, Mama Mia, nung pinakilala kami isa-isa, ay hindi ko napigilang kiligin nung kinamayan niya ako. Naramdaman ko kasi na parang humigpit ang pagkakahawak niya ng kamay ko at paunti-unti pa niyang pinisil yun. Hindi pa niya agad binitawan ang kamay ko. At nung masiguro-siguro niya na walang ibang nakatingin sa aming dalawa, ay kinindatan niya ako. Mama Mia, hindi ko alam kung imagination ko lang ba ang nakikita ko noon. O kung sadyang totoo talaga na kinindatan ako ni Arnold. Pero binaliwala ko na lang yun. Inisip ko na lang na baka ganun talaga siya. Baka mapagbiro lang talaga siyang tao. Mama Mia, hanggang sa matapos nga ang 2 linggo, ay bigla na lang napadpad sa departamento namin itong si Arnold. Inaya kaming lahat ng mga kasamahan ko sa isang lunch. Ang sabi niya, ililibre daw niya kami. Well, 5 lang naman kami sa departamento namin, maliban sa manager namin na laging wala tuwing lunch dahil laging naka-lunch out kasama ang nobya niya. Kaya naman pumayag kami noon. Ako rin naman, Mama Mia, ay pumayag kaagad sa libreng lunch para naman makatipid-tipid ako. Mama Mia, dun sa lunch ay tawa kami ng tawa dahil palabiro pala itong si Arnold. Marami siyang baong jokes. Yung iba, alam mong pang matanda na, pang tatay na kumbaga. Pero bentang-benta pa rin naman sa iba kong mga kasamahan, lalong-lalo na yung mga kasamahan kong mga babae.
Alam ko, Mama Mia, na nagpapapansin sila kay Arnold. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil sadyang gwapo naman talaga si Arnold, Mama Mia. At pagkatapos nga ng lunch ay ibinili pa niya kami ng coffee tsaka kami bumalik ng opisina. Buti na lang at hindi pa kami late, sakto lang sa oras. Dahil kung hindi, pare-pareho kaming malilintikan dahil dumating na ang manager namin. Mama Mia, pagdating namin ay ewan ko ba pero parang ngumiti ang manager namin sa akin at para bang kinakantsawan niya si Arnold. Si Arnold naman ay tumikim lang pagkatapos ay akma pa akong ihahatid sa cubicle ko. Ayos na ako dito, sir. Thank you. Huwag mo na nga akong sir. Hindi mo naman ako boss eh. Pero manager ka pa rin dito. Oo nga, pero ibang department naman. Hindi kita under kaya huwag mo na akong tawaging sir. Arnold na lang. Ayos ba yon, Pilar? Sige po, Arnold. Tanggalin mo na rin yang po. Nakakatanda eh. Tumawa ang manager namin, Mama Mia. Bakit? Matanda ka naman talaga eh. Di hamak na halos 12 years ang gap ninyo. Ilang taon ka na nga? 36? Eto, 24 pa, magto-25 pa eh. Pangangansyaw pa ng manager namin. Hindi ko alam, Mama Mia, pero pakiramdam ko noon ay parang tinutukso-tukso kami sa opisina, kaming dalawa ni Arnold. At hindi nga doon nagtapos ang lahat. Lagi na lang niya akong pinupuntahan sa cubicle ko tuwing break time niya, Mama Mia. Nakikipagkwentuhan siya, kuminsan naman ay nagbibigay ng kung ano-anong mga pagkain. Hanggang sa isang araw, malakas ang buhos ng ulan nung lumabas kami ng opisina. Kanya-kanyang sakay na ng taxi ang mga kasamahan ko. Samantalang ako, Mama Mia, dahil nga nagtitipid, ay magji-jeep lamang ako. Binuksan ko ang payong ko na singnipis lang talaga ng panty ng isang babaeng malandi. Oo, manipis lang yon kasi mumurahin lang din ang payong na yon. Pagkabukas ko pa lang noon at saka umihip ang hangin ay nabaliktad na ang payong ko kaya naman nabasa rin ako, Mama Mia. Nabubwisit na ako noon nung biglang may tumigil na sasakyan sa harapan ko. Sakay ka na, Pilar, ihahatid na kita. Sabi ni Arnold nung binaba niya ang salamin ng kotse. Naku, wag na po. Kaya ko naman eh. Sige na, wag ka nang mahiya. Ang lakas ng buhos ng ulan, no? Gusto mo bang mabasa ka? Pagkatapos magkakasakit ka pa niyan. Mama Mia, dahil naging mapilit siya ay sumakay ako sa kotse niya. Humingi pa ako ng paumanhin dahil basang-basa na ang kotse noon dahil nabasa na rin ako at ang iba kong mga gamit. Ayos lang yan, matutuyo rin naman agad yan dahil sa aircon. Sabi niya. Tinanong niya ako kung tagasan raw ako. Sabi ko, Mama Mia, pwede lang niya akong ibaba sa may sakayan ng jeep. Pero ang sabi niya, ihahatid niya ako. Naku sir, out of the way po kayo eh. Bakit? Alam mo ba kung saan ang bahay namin? Opo. Diba taga-east po kayo? Dito yung daan papunta sa amin. Kaya out of the way kayo. Mapaparami pa kayo ng gas pagkatapos ay mata-traffic pa kayo. Ayos lang yun. Wala namang nag-aantay sa akin sa bahay. Mama Mia, pagkasabi niya noon ay parang humantig ang tenga ko. Walang nag-aantay sa akin sa bahay. Ibig sabihin ba noon pinapahiwatig niya sa akin na single siya at walang sabit? Pero Mama Mia, kinalma ko ang sarili ko. Hindi ko pinahalata sa kanya na kinilig ako sa mga sinabi niya. Ang totoo niyan ay hindi ko naman first crush o first relationship kung sakali si Arnold. Nagkaroon rin naman ako ng mga boyfriends, Mama Mia, nung kasagsagan ng high school at college days ko. Kaya lang, hindi ganito ang dating nila sa akin. Hindi ganito katindi ang nararamdaman ko para sa kanila. Iba ang pakiramdam ko kay Arnold, Mama Mia. Lalo pat 2 dangkal lang ang layo ng mga braso namin sa isa't isa. Hindi na ako umimik pa noon. Nang inihatid na niya ako sa bahay ay nagpasalamat ako. Pero pagkatapos noon, Mama Mia, ay lagi na niya akong inaabangan pag-uwi.
Doon siya nag-aabang sa may sakayan ng jeep, Mama Mia, para walang makakitang iba sa amin. Ako naman, dahil nakakatipid ako at mas napapabilis ang travel time ko, ay pumapayag akong magpahatid sa kanya. Hanggang sasabay na rin kaming dalawa na mag-lunch. Hanggang sasabay na rin kaming dalawa sa halos lahat ng bagay, Mama Mia. Kapag kumakain kami sa labas, sabay kaming pumupunta doon. Kapag may pa-lunch out ang opisina, o di kaya kapag may mga outings, Mama Mia, ay sabay rin kaming pumupunta. In short, parang kami na nga ni Arnold pero wala pa rin naman kaming napag-uusapan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay inamin na niya sa akin habang nasa loob kami ng sasakyan niya. Pilar, medyo ilang buwan na rin tayong ganito, di ba? Oo, bakit nagsasawa ka na? Ayaw mo na akong yatid? Ayos lang naman. Hindi naman sa ganun. Ikaw grabe ka ha. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Ano pala? Pilar, gusto ko sanang sabihin sa'yo na mahal kita, na gusto kita. Tahimik na tahimik ako noon, Mama Mia. Yung pagkakwela ko ay biglang nawala. Hindi ko alam kung paano magre-react noon. Pwede ba kitang maging girlfriend? Oo, pwede. Mahina akong sabi. Agad-agad siyang napabreak noon, buti na lang talaga at naka-seatbelt ako, kung hindi baka tumilapo na ako sa harapan ng sasakyan. Talaga? Sinasagot mo na ako? Oo nga, sabi ko. Mama Mia, masayang masaya siya. Agad niyang tinanggal ang pagkaka-seatbelt niya sa kanyang sarili at inilapit niya ang mukha niya sa akin tsaka ginawaran ako ng banayad na halik. Hindi naman na ako pumalag pa. Boyfriend ko na nga siya, hindi ba? Kaya karapatan na niyang halikan ako. Masaya kami habang papunta kami noon sa isang restaurant para i-celebrate ang unang araw ng pagiging officially mag-on naming dalawa. Mama Mia, masaya ako. Hindi ko lubos may paliwanag ang sayang nararamdaman ko. Sobra-sobra, Mama Mia. Lalo pa at napaka-gentleman, napaka-caring at napaka-thoughtful ni Arnold. Lagi niyang isinaalang-alang ang mga gusto ko. Lagi niyang natatandaan ang mga ayaw ko at ang mga gusto ko, Mama Mia. Pati lahat ng paborito ko, mula sa kanta, hulay, pagkain, lahat yon memoryado niya. Hindi ba? Hindi naman lahat ng lalaki ganon, Mama Mia. Pero ganon na ganon po talaga si Arnold. Kaya naman sino bang babae ang hindi mahuhulog ang loob ng lubusan sa kanya? Oo, lubusan na nga akong napamahal kay Arnold. Lubusan ko na siyang minahal, Mama Mia. Hindi ko na maisip ang araw o ang buhay na hindi ko siya kasama. Hanggang sa inaya na niya ako na mag-live-in na kami. Mama Mia, kumuha siya ng isang apartment na hindi na out of the way sa kanya. Para raw sa aming dalawa. Nung una ay ayokong pumayag dahil natatakot akong makipag-live-in lalo pat 6 na buwan pa lang naman kaming magkarelasyon. Pero naisip ko rin, Mama Mia, na ito na nga ang pagkakataon ko para makatipid. Kasi sabi ni Arnold, siya raw ang bahala sa lahat. Di hamak naman talaga na mas malaki ang kinikita niya kumpara sa akin. Mas malaki ang sahod niya. Halos triplehin o 4 times ang sahod ko sa kanya, Mama Mia. Kaya naman, pumayag na rin ako. Nung una ay maayos naman. 1 buwan kaming nagsama. Pero patagal ng patagal, Mama Mia, ay parang hindi na siya umuuwi sa akin. Tinatanong ko siya kung saan siya nanggaling. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay pumupunta raw siya sa bahay nila. Humingi siya sa akin ng dispensa dahil hindi raw alam ng mga magulang niya na nakikipag-live-in siya. Talaga? 36 ka na eh. Magti-37 na nga. Paanong hindi nila alam? At bakit pa sila magbabawal sa'yo? Pasensya ka na, babe.
Hindi ko nasabi sa'yo na ang mga magulang ko ay strikto. At isa pa, pinoprotektahan nila ang kapakanan ng anak ko. Mama Mia, gulat na gulat ako sa huling mga salitang narinig ko mula sa kanya. Anak? May anak ka? Tanong ko sa kanya. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Di ba sinabi ko na sa'yo dati pa? Arnold, wala kang sinabi. Kung meron man, sigurado akong hindi ko yun makakalimutan. May anak ka? Tanong ko. Oo, may anak ako. Pero hiwalay na kami nung nanay niya. Matagal na, bago pa tayo magkakilala. Nasa bahay siya ng mga magulang ko kaya pinupuntahan ko siya. Kasi nagagalit ang mga magulang ko kapag hindi ako nagsispend ng time sa anak ko eh. Mama Mia, nagalit ako kay Arnold nung gabi na yon. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang itago sa akin ang tungkol sa pagkakaroon niya ng anak. Hindi ko rin naman siya mapipigil kung may anak na siya dahil nauna naman yon kaysa sa akin, hindi ba? Hindi ko naman mapipigil kung talagang anak niya yon. Alam ko naman at maiintindihan ko naman na obligasyon niya ang bata. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit inilihim niya sa akin ang bagay na yon. Pero Mama Mia, lagi niyang sinasabi sa akin na nasabi na raw niya yon noon pa man nung hindi pa kami. Baka raw nakalimutan ko lang. Pero kahit anong alala ang gawin ko ay hindi ko talaga matatandaan na nagkaroon kami ng usapan tungkol sa bagay na yon. Ang tanging alam ko lang, Mama Mia, ay binata siya at walang sabit. Pero kahit anong away pa namin nung gabing yon ay wala kaming nare-resolba kasi nga deny pa rin si Arnold. Pinaninindigan niya talaga, Mama Mia, na nasabi na niya ang bagay na yon sa akin noon pa man. Kaya wala na rin akong nagawa pa. Tinanggap ko na lang ang bagay na yon. Hanggang sa sinabi ko sa kanya bakit hindi na lang niya patirahin sa apartment namin ang anak niya. Walang magbabantay eh. 3 taon pa kasi yun. Sabi niya sa akin. Ah, okay. Sige. Pero kailan mo ba ako ipapakilala sa kanya? Mama Mia, halos mabulunan siya sa kinakain niya nung tinanong ko ang bagay na yon. Ipapakilala rin kita, babe, promise. Pero hindi muna ngayon. Huwag muna nating biglay ng bata kasi hinahanap-hanap pa rin niya ang nanay niya eh. Tumatawag-tawag pa rin kasi ito sa kanya at nag-uusap pa rin silang dalawa. Ah, ganun ba? Sabi ko na lang. Kahit na nagtatampo rin ako, Mama Mia, kahit na nasasaktan rin ako sa sitwasyon namin, ay pinilit ko pong intindihin ang kalagayan niya. Pinilit ko rin pong intindihin ang kalagayan ng anak niya. Galing po ako sa isang broken family. Kaya naman naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman ng kaniyang anak. Hindi ko na lang pinilit na makilala ko ang anak niya. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, isang balita ang nakarating sa akin, Mama Mia. Balita galing sa doktor ko nung nagpatingin ako dahil lagi na lang akong nahihilo at lagi na lang akong pagod. Buntis ako, Mama Mia. Galak na galak ako noon. Sa wakas, meron na akong panlaban na masasabi ko kay Arnold na pwede na kaming magpakasal dalawa. Sapat naman na siguro ang ilang buwan naming pagsasama sa iisang bubong para makilala namin ang lubusan ng isa't isa. Mama Mia, hindi na ako pumasok sa trabaho nung araw na yon. Tinatawagan ako ni Arnold pero ang sabi ko may kikitain lang akong kaibigan. Pero ang totoo niyan ay namalengke ako. Nag-grocery ako, Mama Mia. Bumili ako ng mga ingredients ng mga specialty ko. Ipinagluto ko si Arnold. Buong maghapon akong busy noon sa kusina. Nagluto ako ng paborito niyang spaghetti. Nagluto rin ako ng barbecue. Meron ring kilawin at kung ano-ano pang mga paborito niyang putahe. Alam ko na naparami ang luto ko pero ang nais ko na lang gawin noon, kinabukasan ay dalhin yon sa trabaho para makiselebrate na rin sa amin ang mga katrabaho namin. Nagantay ako kay Arnold pero mag-aalas 10 na lang ng gabi ay hindi pa siya dumarating. Tinawagan ko siya ng alas 8, ang sabi niya baka mag-overtime raw siya.
Tinawagan ko ulit siya nung mag-aalas 10 na, pero out of coverage area na ang cellphone niya, Mama Mia. Hindi ko na siya makontak. Ako naman ay alalang-alala na noon. Tinatawagan ko na ang iba niyang mga kasamahan sa trabaho. Doon ko nalaman, Mama Mia, na hindi pala nag-overtime si Arnold. Bagkus ay nag-early out pa ito. Nag-out na ito bago pa mag-alas 5 ng hapon. Tinext ko si Arnold. Mahahabang text message na galit, Mama Mia. Tinanong ko siya kung bakit siya naglihim sa akin. Kung bakit hindi niya sinabi sa akin na nag-early out pala siya. At kung nasaan na siya. Kung sino ang kasama niya. Kung bakit niya ako ginaganito. Pero 2 oras nang lumipas ay wala pa ring Arnold na nag-reply. Hanggang sa bumukas ang gate ng apartment. At bumukas na nga ang front door. Nakita ako ni Arnold sa may mesa, Mama Mia. Babe, gising ka pa? Tanong niya. Ano sa tingin mo? Multo ako? Babe, pasensya talaga dahil nag-overtime kami. Nag-overtime? Bakit? Hindi mo pa ba inon yung cellphone mo? Hindi pa ba yan nakabukas? Hindi mo pa ba nabasa ang mga mensahe ko na alam ko na nag-early out ka? At hindi ka nag-overtime? Babe, pasensya na. Pasensya na talaga. Kinailangan lang ako ng anak ko. Sabi niya. Kinailangan ka ng anak mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano lang ba ako sa'yo, Arnold, ha? Ano lang ba ako sa'yo dito, housemate? Kasi hindi mo sinasabi sa akin yung totoo eh. Alam ko naman na ang tungkol sa anak mo, pero bakit ayaw mong sabihin sa akin? Kung meron palang emergency, sana sinabi mo. Sorry talaga, babe, pero nagkalagnat yung anak ko eh. Dinala namin sa ospital. Mama Mia, bigla akong nakonsensya sa pagtatantrum ko noon. Ospital? Bakit? Napano siya? Saang ospital? Puntahan natin. Sabi ko. Bigla siyang nataranta, Mama Mia, at ang sabi niya wag na raw dahil maayos na at nandun naman ang mga magulang niya. Ako naman si tanga, Mama Mia, ay naniwala. Niyakap ko na lang si Arnold at humingi ako ng sorry sa kanya. Nagsorry rin siya sa akin dahil hindi raw niya namalaya na lobat na pala ang cellphone niya. Kaya hindi na niya natatanggap ang mga mensahe ko at kaya na rin hindi na niya natatanggap ang tawag ko. Mama Mia, pinatawad ko si Arnold noon. At nung makita niya ang mga handa sa mesa, ay napatanong siya. Babe, hindi naman natin monthsary ah. Wala namang espesyal sa araw kahapon at ngayon. Pero bakit may paganito ka? May pa-surprise? Tanong niya sa akin. Babe, hindi ko alam kung tamang panahon to para sa surprise ko. Pero since tinanong mo na rin, sasabihin ko na. Pikit ka nga, sabi ko sa kanya habang pinapaupo ko siya sa upuan. Kain muna tayo, babe, sabi niya. Bakit hindi ka pa ba kumakain? Tanong ko. Kumain naman pero konti lang eh. Nag-alala kasi ako sa bata. At saka mga paborito ko tong niluto mo eh. Kaya kain muna tayo. Kumain kaming dalawa ng masaya, Mama Mia. Nagtanong ako tungkol sa bata at masaya naman niyang sinagot. Hanggang sa nung matapos na nga kaming kumain at akmang tatayo na siya sa kanyang kinauupuan nung sinabi ko na wag muna. Wag muna siyang gumalaw dahil may kukunin lang akong sorpresa. Mama Mia, binigay ko sa kanya ang mga test results ko sa ospital. Alam kong alam na niya. Kasi nga nagkaanak na siya, hindi ba? So alam na niya kung ano ang mga bagay na yon. Babe, buntis ka? Oo, babe, buntis ako. Sabi ko na tuwang-tuwa at niyakap pa siya. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nakatulala lang siya. Wala siyang halos maisagot sa akin. Babe, ano ba? Hindi ka ba masaya na buntis ako? Masaya naman, babe, pero nagulat lang. Sabi niya, sabay hila sa akin at niyakap niya akong muli. Nung matulog kami nung gabing yon ay tahimik na tahimik si Arnold. Hindi siya tulad dati, Mama Mia, na palakwento sa akin ng kung ano-ano.
Hindi ko na lang siya inabala pa. Inisip ko na lang baka nag-aalala pa siya sa kanyang anak. Kaya naman, Mama Mia, natulog na lang ako ng mahimbing nung araw na yon. Kinabukasan ay binitbit ko ang mga sobrang pagkain naming dalawa ni Arnold sa opisina para ipamigay sa mga kasamahan ko at para sabihin na rin sa kanila ang magandang balita. Alam naman kasi talaga sa opisina ang tungkol sa aming dalawa ni Arnold, Mama Mia. Dahil hindi naman po bawal kasi magkaiba naman kami ng departamento. Pero ewan ko ba, Mama Mia, masaya ang lahat bukod sa manager namin. Tinanong ko siya kung bakit at kung meron ba siyang sakit at hindi siya kumakain sa mga pagkaing dala ko. Nagpabuntis ka talaga kay Arnold? Sabi niya. Oo, bakit kanino ba ako magpapabuntis, sir? Siya naman ang boyfriend ko. Sagot ko pa sa kanya na may halong pamemeloso po. Mama Mia, hindi ko alam pero parang kakaiba ang reaksyon ng manager namin. Hindi naman siguro siya nagsiselos dahil may girlfriend naman siya at wala naman kaming something special going on between us. Alam naman niya na may relasyon kami ni Arnold. Pero ewan ko ba bakit parang kakaiba ang kaniyang reaksyon. Hanggang sa lumipas ang mga araw, unti-unti ay lumalaki ang tiyan ko. Pero Mama Mia, may mga panahon pa rin na hindi sa akin natutulog si Arnold. 4 na beses siyang natutulog dun sa kaniyang mga magulang at 3 beses naman sa isang linggo sa akin. Nung una nga, Mama Mia, ay halos 2 linggo doon siya natulog at binibisita lamang niya ako. Dahil ang sabi niya, kakagaling pa raw sa ospital ng kaniyang anak at lagi pa raw siya nitong hinahanap-hanap. Kaya naman, Mama Mia, inintindi ko na lang. Kahit na ang totoo ay nasasaktan ako. Kasi pakiramdam ko, Mama Mia, ay mas importante kay Arnold yung anak niya kesa sa magiging anak naming dalawa. Pero dahil nga kagagaling lang sa ospital nung bata, ay inintindi ko siya. Pero pagkatapos ng 2 linggo, Mama Mia, dun na nag-umpisa na 4 na beses sa isang linggo siya kung matutulog sa bahay ng kaniyang mga magulang at 3 beses naman sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nasasaktan ako. Kaya lang, kahit na nasasaktan ako, pakiramdam ko noon ay para akong masukista at gaga. Siguro nga dahil mahal na mahal ko si Arnold. Siguro nga dahil hindi ko kakayanin na mawala siya sa akin, lalo pa ngayon na magkakaroon na kami ng anak 2. Mama Mia, ang level ng pagmamahal ko kay Arnold, ngayong kahit alam ko na hindi naman ako ang priority niya, ay pumapayag pa rin ako. Pumapayag akong tratuhin niya lang na parang girlfriend na normal. Kikitain, hindi kikitain, bibisitahin, hindi bibisitahin. Ganun lang. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero ako rin pala ang nagbibigay pahintulot kay Arnold para tratuhin ako ng ganon. Kasi nga pumapayag lamang ako. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, pinatawag ako ng manager namin sa loob ng opisina niya. Timing naman noon na umabsent si Arnold dahil ang sabi niya ay nagkasakit ulit ang anak niya. Gusto ko sanang umabsent para tulungan siya sa pag-aalaga sa bata, pero sinabi niya sa akin na uunti-untiin daw niyang sabihin sa anak niya ang tungkol sa aming dalawa at tungkol sa magiging anak namin. Nung pumasok na ako sa loob ng opisina ng manager ko, ay nakayuko lang siya at may tinitignan na mga papeles. Sir, pinatawag niyo raw ako? Sabi ko. Upo ka muna, Pilar. Alam mo, Pilar, ayoko sanang manghimasok sa inyo eh. Kasi kaibigan ko naman si Arnold. Ang sabi niya sa akin, alam mo raw ang totoo. Ang sabi niya sa akin, ayos lang naman daw sa'yo. Pero Pilar, sa nakikita ko kasing reaksyon mo, sa nakikita kong saya sa mga mata mo, parang wala kang alam sa mga nangyayari. Alam ko, posible itong ikasira ng pagiging magkaibigan naming dalawa ni Arnold. Pero kasi kinukonsensya na ako eh. At kinukulit na rin ako ng girlfriend ko na sabihin ko sa'yo ang totoo. Dahil ang sabi niya, pag sa kanya raw yun ginawa, masasaktan din daw siya. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Gulong-gulo kong tanong sa kanya noon, Mama Mia.
Sa totoo niyan ay hindi ko talaga naiintindihan ang mga pinagsasasabi niya. Pilar, alam mo bang may anak na si Arnold? Ngumiti ako, Mama Mia. Yun lang ba, sir? Oo, alam ko, matagal na. Alam kong nasa mga magulang niya yung bata. Gusto ko ngang makilala yung bata pero sabi ni Arnold, sa susunod na lang daw at ihahanda pa niya yung emosyon ng bata. Kasi 3 years old pa lang eh. Ilang anak ba ang alam mo tungkol kay Arnold? Isa lang, sir. Nako, Pilar. 3 ang anak ni Arnold at hindi totoo na nasa mga magulang niya ang bata. Nasa kanyang live-in partner pa rin. Sir? Anong live-in partner? Ako yung ka-live-in ni Arnold. Alam ko magka-live-in din kayo, pero may ka-live-in siyang iba, Pilar. Sir, wag naman kayong magbiro ng ganyan. Wag mo namang siraan ang kaibigan mo ng ganyan. Depends ako pa kay Arnold noon, Mama Mia. Pilar, alam kong hindi ka maniniwala, pero sasabihin ko pa rin sa'yo ang mga nalalaman ko. Matagal ka nang gusto ni Arnold. Winarningan ko siya, pero ang sabi niya, sasabihin raw niya sa'yo ang totoo. Ang sabi niya nga sa akin, alam mo na raw ang totoo. Alam mo na raw ang tungkol kay Cheska. Cheska? Oo, Pilar. Yun ang pangalan ng live-in partner niya, Cheska. Ang sabi niya sa akin, alam mo na raw ang tungkol dito. Kaya, hindi na lang ako nakialam. Pero nung mabuntis ka, yung sayang nakita ko sa mukha mo, hindi dapat yung saya na yon para sa isang babaeng alam na nakikihati lang siya sa iba eh. Mama Mia, hindi ko na napigilan pang sarili ko noon. Umiyak na ako ng umiyak sa harapan ng manager ko. Binigyan niya ako ng tissue. Pasensya ka na talaga, Pilar, kung sa ganitong paraan mo pa malalaman ng lahat. Pero totoo, may live-in partner siya. Pagkatapos ng halos kalahating oras ng pag-iyak ko, Mama Mia, ay sinabihan ako ng manager ko na pwede akong umuwi kung gusto ko. Dahil hindi ko rin naman daw magagawa ng maayos ang trabaho ko nung araw na yon. Kaya naman, kinuha ko ang opportunity na yon, Mama Mia. Umalis nga ako sa pinagtatrabahuan ko. Pumunta akong simbahan at doon ako umiyak ng umiyak. Pagkatapos kong maiiyak, lahat ng sakit sa dibdib ko ay nagpasya kong umuwi ng bahay. Mama Mia, inantay ko doon si Arnold. Tinext ko siya at sinabi kong mag-aantay ako sa kanya. Alam kong hindi ko schedule ang araw na yun para matulog siya sa bahay. Pero Mama Mia, sabi ko sa kanya ay emergency lang. Nagbabakasakali na dahil emergency ay mas pipiliin niya ako nung araw at nung gabi na yon. Pero hindi rin pala. Kasi natapos na lang ang gabi ay walang Arnold na dumating. Dumating siya 5:00 na ng madaling araw. Pagkapasok niya, Mama Mia, ay agad niya akong niyakap at tinanong kung ano raw ang emergency. Alam mo, Arnold, kung totoong may emergency, kung nanganganib ang buhay ko, siguro nakaburol na ako bago ka pa dumating. Sabi ko sa kanya. Humingi siya ng pasensya, Mama Mia, dahil sabi niya hindi raw niya maiwan-iwan yung anak niya. Yung anak mo? O yung Cheska mo? Gulat na gulat ang mukha ni Arnold nung nilingon niya ako pagkatapos kong sabihin ang pangalan ng babae. Bakit ka nagulat? Hindi mo alam na alam ko na? Sino may sabi sa'yo? Wala ka nang pakialam kung sinong may sabi sa akin. So totoo nga na may Cheska nga sa buhay mo. Totoo nga may iba kang live-in partner, Arnold, niloloko mo lang ako. Sabi ko sa kanya habang umiiyak. Sa galit ko, Mama Mia, ay hinampas-hampas ko ang dibdib niya at pinagsasampal-sampal ko ang mukha niya. Bakit ganyan ka, Arnold? Bakit mo ako niloko? Bakit mo ako pinaasa ng ganito? Minahal naman kita ng totoo eh. Pero bakit ka ganito sa akin? Tanong ko. Sorry. Hindi ko magawang sabihin sa'yo kasi minahal na kita eh. Ayokong mawala ka sa akin. Minahal mo na ako?
Kung mahal mo ko, dapat sinabi mo sa akin ng totoo. Kung mahal mo ko, dapat hindi mo ako pinaikot ng ganito. Sabi ko. Pilar, sinubukan ko namang pigilin ang sarili ko. Sinubukan ko namang lumayo sa'yo eh. Sinubukan ko naman talaga pero mahal talaga kita. At ano si Cheska? Mas mahal mo kasi 4 na araw ka doon at dito sa akin 3 araw lang. Alam mo naman na may mga anak kami. Oo, may mga anak kayo. Mga Arnold, hindi lang isa. Kaya pala hindi mo ako maipakilala sa anak mo? Kasi kasama niyo pala sa bahay ang nanay nila? At yung mga magulang mo, siguro hindi alam ang tungkol sa akin, no? Yumuko lamang siya, Mama Mia, sa mga tanong ko na yon at humingi siya ulit ng tawad. Sorry talaga, pero hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. At anong gustong gawin? Ano ang gusto mong gawin ko? Maging kabit mo? Mahal na mahal kita. Mahal kita. Pwes iwan mo si Cheska. Iwan mo siya at dito ka na sa akin. Mama Mia, hindi siya nakasagot. Doon ay nasaktan ako ng labis. Bakit hindi ka makasagot? Bakit hindi mo magawa? Kasi mahal mo siya. Mahal mo rin siya. Mama Mia, tuluyan na nga akong bumagsak sa sahig dahil sa labis na sakit na nararamdaman ko nung hindi pa rin sumasagot si Arnold sa mga tanong ko. Umiyak ako ng umiyak. Nilapitan niya ako at niyakap niya ako ng mahigpit. Wala na akong lakas noon para paalisin siya sa pagkakayakap sa akin. Hinayaan ko na lang siya na yakapin ako ng yakapin, Mama Mia, hanggang sa tumigil ang luha ko. Umalis ka na, Arnold. Layuan mo na ako. Hindi pwede. Hindi kita iiwan, sabi niya. Naiyak na naman ako, Mama Mia, pero wala na akong lakas. Binuhat na lang ako ni Arnold at hinilapag ako sa kama namin at pinahiga. Kumuha siya ng tubig at pinainom ako. Mama Mia, hindi ko alam. Pero niyakap ulit ako ni Arnold at hinalikan sa aking mga labi. Halik na banayad at punong-puno ng pagmamahal. Alam kong dapat kong pigilan ang halik na yon. Alam kong dapat ko siyang itulak palayo sa akin. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Alam ko naman na niloloko ako ni Arnold. Alam ko naman na ginawan niya ako ng masama. Alam ko naman na ginamit niya ako, pero bakit ganito, Mama Mia? Bakit kahit niloloko niya ako ay nagpapaubaya pa rin ako sa mga halik at haplos niya sa akin? Siguro dahil magaling si Arnold pagdating sa kama. At siguro dahil mahal na mahal ko siya. Hindi ko na pinigilan si Arnold nung tanggalin niya ang botones ng mga suot ko, Mama Mia. Nung tuluyan na niya akong hinubaran, hinalikan niya ako mula ulo hanggang paa. Banayad. Dahan-dahan, Mama Mia. Dahan-dahan ang kanyang ginawang pagmamahal sa akin at pag-aalaga sa katawan ko. Hindi ko alam, pero yun, Mama Mia. Yun ang dahilan kung bakit naramdaman ko na mahal ako ni Arnold. Yun din ang dahilan kung bakit nasabi ko sa sarili ko na hindi ko kayang mawala ang lalaking to sa buhay ko. Mahal na mahal ko siya. Kaya naman sumagot na ako sa mga halik niya. Sumagot na ako sa mga haplos niya. Sumagot na ako, Mama Mia, nung sinabihan niya akong mahal niya ako. Mahal din kita, Arnold. Mahal na mahal. At naging isa nga kami nung araw na yon. Pero yun ang pinakamatamis na pag-iisa namin. Pinakamatamis na pinakamasakit rin. Kasi kahit naramdam ko ang pagmamahal niya sa akin, Mama Mia, ay alam ko naman talaga ang katotohanan na kailanman ay hindi siya magiging akin ng buo. Kailanman ay nakikihati lang ako sa kanya. Nung matapos na nga kaming dalawa at nahiga na ako sa mga bisig niya, habang yakap-yakap niya ako ay tinanong ko siya.
Arnold, mahal mo rin ba si Cheska? Hindi siya sumagot. Kaya Mama Mia, tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Please naman Arnold, sabihin mo naman sa akin ang totoo. Ito lang naman ang gusto kong malaman eh. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa yung dalawa kayong mahal ko? Ni isa sa inyo hindi ko kayang mawala eh. Alam ba ni Cheska na merong ako? Hindi. Hindi niya alam na merong ikaw. Eh anong sinasabi mo kapag hindi ka nakakauwi sa inyo? Sabi ko nandun ako sa kapatid ko. Yung kapatid ko kasi kakahiwalay lang sa kaniyang asawa. Kailangan ng suporta dahil batang-bata pa ang mga anak nito. Paano kung puntahan kanya doon? Paano kung mabisto kanya? Hindi ko muna iniisip yon, sabi niya. Mama Mia, ewan ko ba pero tuluyan ang lumambot ang puso ko para kay Arnold. Tuluyan na akong nagpaubaya at tuluyan na akong pumayag na makihati sa oras, panahon at pagmamahal niya. Hindi ko alam kung paano ako naging desperada ng ganito. Siguro dahil isa na rin, Mama Mia, sa mga dahilan ay ayaw ko na mawalan ng ama ang dinadala ko. Hindi naman talaga ako ganito. Ang gusto ko dati ay pagmamahal na tanging akin lamang. Pero siguro nadala ako sa sweetness at thoughtfulness ni Arnold. Kaya pumayag ako na maging kami pa rin kahit alam kong sila pa. Kaya naman Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mapasakin lang ang buong-buong pagmamahal ni Arnold. Gagawin ko ang lahat, Mama Mia, para tuluyan ng ako na lang ang mahalin niya at wala nang iba pa. Hinalagaan ko si Arnold. Kapag nasa bahay siya, Mama Mia, kapag nasa apartment namin siya, ay binibigay ko talaga ang gusto niya. Pagsisilbi sa kama, sa kusina, lahat yun, Mama Mia. Naging supportive ako. Naging sandalan niya ako sa tuwing nag-aaway silang dalawa ni Cheska. Mama Mia, ako ang nagiging shoulder to cry on ni Arnold. Sinabi ko noon sa sarili ko, hindi ako ang magiging nagger. Hindi dapat ako makitaan ni Arnold ng pangit na ugali. Para kapag nagkagipitan, ako at ako lang ang kanyang pipiliin. Kahit na hirap ang kalooban ko, Mama Mia, kahit na gusto ko na siyang saktan, bungangaan sa tuwing natatagalan siyang pag-uwi sa akin, ay pinipigilan ko ang sarili ko. Tinitiis ko. Inaalagaan ko rin ang sarili ko, Mama Mia. Kahit nabuntis ako ay hindi ako pumayag na kumain ng kung ano-ano. Dahil ang gusto ko ay sexy pa rin ako sa paningin ni Arnold kahit nabuntis ako. Ayokong malamangan ni Cheska, Mama Mia. Ang gusto ko, ako ang lamang sa kanya sa lahat ng bagay. Para mapagtanto ni Arnold na hindi na niya kailangan ng dalawang babae sa buhay niya dahil ako pa lang ay sapat na. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay nakikita ko naman na parang nagbubunga na rin ang mga pagsisikap ko. Napapansin ko kasi, Mama Mia, na natatagalan ang oras ni Arnold sa akin. Hanggang sa naging 4 na beses sa isang linggo na siya sa puder ko. 3 beses na kay Cheska. Inisip ko noon, Mama Mia, eto na, maaagaw ko na ng tuluyan si Arnold mula kay Cheska. Pero Mama Mia, isang gabi ng Huwebes yun. Gabi kung kailan dapat nasa akin si Arnold. Biglang bumukas ang pintuan. Nagluluto ako noon. Babe, andito ka na ba? Antayin mo lang ako dyan ha, tinatapos ko pa lang tong niluluto ko eh. Sabi ko. Hindi siya umimik, Mama Mia. Siguro nag-away na naman silang dalawa ni Cheska. Siguro nabwisit na naman siya sa mabunganga niyang live-in partner. Babe, may problema ka ba? Sige, pupuntahan kita dyan. Sandali ha. Inoff ko na ang stove, Mama Mia. Nagpunas na ako ng kamay ko at saka inayos ang sarili ko pagkatapos ay lumabas na ako sa sala. Doon ay gulat na gulat ako dahil hindi naman si Arnold ang nandoon.
kundi isang babae. Isang babaeng maputi, hindi naman katangkaran pero maganda. Ikaw pala? Excuse me? Sino ka at paano kang nakapasok dito sa loob ng apartment ko? Apartment mo o apartment ng asawa ko? Asawa mo? Miss, sino bang asawa mo? Si Arnold. Asawa ko. Mama Mia, hindi ako handa sa kumprontasyon na yon. Hindi pa naman talaga ako mahilig sa kumprontasyon na uri ng babae. Ayoko talaga, Mama Mia, yung harap-harapan na nag-aaway. Kasi nga, na-trauma na ako dati sa mga magulang ko. Pero heto ako ngayon. Kaharap ang isang babaeng nagpapakilala na asawa ni Arnold. So, ikaw si Cheska? Tanong ko. Alam mo pala ang tungkol sa akin? Oo, alam ko. Ang unfair naman. Kasi ikaw, ngayon ko lang nalaman eh. Pilar, right? Ang bantot naman ang pangalan mo. Sabi niya, na halatang matapang, Mama Mia, at maldita. Bakit ka pala parito, Cheska? At saan mo nakuha ang susi ng apartment ko? Tulad nga ng sabi ko sa'yo, hindi mo to apartment to ng asawa ko. Sabi niya. Asawa mo? Pareho lang tayo, Cheska. Hindi mo asawa si Arnold. Dahil hindi naman kayo kasal, di ba? Mama Mia, nagtapang-tapangan na rin ako nung mga panahon na yon. Tumawa si Cheska at pumalakpak. At talagang matapang ka na ngayon. Bakit? Dahil buntis ka? Dahil magkakaanak kayo ni Arnold? Kami 3 ng anak namin. Alam mo, mag-aapat na nga eh. Gulat na gulat ako sa sinabi niya at napatingin ako sa hinahawakan niyang tiyan. Oo, akala mo ba ikaw lang buntis? Buntis din ako. 1 buwan pa nga lang mahigit. Eto papeles. Abot niya sa akin ng mga resulta ng check-up niya. Bakit ka ba naparito? Gusto mo ba akong guluhin? Pareho tayong dalawa, Cheska. Kung galit ka kay Arnold ka magalit, hindi sa akin. Dahil tulad mo, wala rin akong alam nung una. Oo, wala kang ang alam nung una pero ngayon, alam mo na. Ilang buwan mo nang nalaman? Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Pero kahit alam mo, hindi ka umalis. Hindi ka lumayo. Bakit? Dahil hindi kami kasal dalawa? Alam mo ba yung tinatawag nilang common law wife? Magsasampung taon na kaming nagsasama ni Arnold. Oo't hindi kami kasal. Pero alam mo ba sa batas? 5 taon ng pagsasama ninyo matatawag ka na ring common law wife? At ikaw? Siguro mga 1 taon pa kayo, no? O siguro less than. Kasi knowing Arnold, madali siyang nakakabuntis ng babae. Hindi ka pa nanganganak. Hindi pa masyadong malaki ang tiyan mo, though halata na. So sa tansya ko, wala pa kayong 1 taon dalawa. Kaya pwede ba mag-isip-isip ka? Layuan mo si Arnold. Layuan mo siya. Kung ayaw mong maiskandalo. Mama Mia, hindi ako natakot kay Cheska. Alam kong matapang nakabit talaga ang datingan ko noon. Hindi nga naman legal na asawa si Cheska pero mag-aapat na ang kanilang anak. 10 taon na rin silang nagsasama. Mama Mia, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Patuloy pa rin pumupunta si Arnold sa apartment namin. Ang sabi niya ay tinatakot lang naman daw ako ni Cheska. Pero yung mga kasamahan ko sa trabaho na may alam tungkol sa nangyayari sa aming dalawa, Mama Mia, ay lagi nilang pinapaalala sa akin na dapat daw ay mag-antay ako ng tamang lalaki para sa akin. Dapat raw pakawalan ko na si Arnold. Pero hindi ko alam kung paano, Mama Mia. Mahal na mahal ko siya. Payag nga akong maging pangalawa. Payag nga akong 2 kami sa buhay niya basta wag lang siyang mawala sa buhay ko. Pero lagi naman akong tinatakot ng mga kasamahan ko, Mama Mia. Paano raw kapag nagkaroon ng lakas ng loob
yung Cheska na yon para tuluyan ng guluhin ang buhay ko. Hindi lang daw buhay ko ang magugulo, kundi buhay din ng magiging anak ko. Mama Mia, ano po ba ang nararapat kong gawin? Hindi ko po alam kung kakayanin kong mawala si Arnold sa buhay ko. Please tulungan niyo po ako. Lubos na gumagalang, Pilar. Nako Pilar, eto na naman tayo sa lagi kong sinasabi na kapag mahal ka ng isang tao, aayusin niya lahat sa buhay niya bago kanya papasukin. Gusto niyang maging maayos ka, gusto niya na maging masaya ka, gusto niya na maging maganda ang paningin ng mga tao sa'yo. Pero kung hindi ganun ang ginagawa ng isang lalaki sa'yo, kung lagi lang niyang pinaparamdam sa'yo na hindi ka priority, kung lagi niyang pinaparamdam sa'yo na wala ka lang sa buhay niya, baka dapat mag-isip-isip ka na. Pilar, alam kong masakit, alam kong mahirap, pero trust me girl, hindi mo ikakamatay ang pang-iwan mo or pang-iiwan mo kay Arnold. Bagkus ay baka ito pa ang magiging daan para makapagsimula ka ng bago mong buhay. 1 taon pa lang naman, di ba, ang pagsasama ninyo. Ayusin mo yan, Pilar. Ayusin mo ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang ilang pang mga taon. Alam mo, huwag kang tumulad kay Cheska na nasayang ang 10 taon sa buhay niya sa pagkikisama sa isang lalaking hindi naman talaga siya mahal. Kasi si Arnold, walang ibang mahal eh. Hindi kayo, hindi ikaw, hindi si Cheska, hindi ang mga anak niya o ang magiging anak niyo ang mahal niya, kundi ang sarili niya. Kasi napaka-selfish niyang tao. Hindi nga niya pinakasalan si Cheska. Bakit kanya pakakasalan? Gusto mo bang pagdating ng 10 taon meron na namang iba? Tapos ikaw naman ang nasa kalagayan ni Cheska? Ikaw naman ang makikiharap dun sa panibago niyang live-in partner? Gusto mo ba yon? Mag-isip-isip kang mabuti. This time, hindi na lang para sa sarili mo, kundi para rin sa magiging anak mo. Sometimes, mas mabuti na yung hindi kayo buo, basta buo ang pagmamahal. Kesa naman buo kayo, pero wasak na wasak naman ang tahanan at ang pagmamahalan. Tandaan mo yan, Pilar. Maraming salamat din sa pagbibigay mo ng pahintulot na basahin ko ang kwento mo para sa ating mga tagapakinig. Thank you so much din sa pag-subscribe. Kung nakapag-subscribe ka na, kung hindi pa, please do subscribe sa nanonood ngayon. Subscribe ka naman tapos click the notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Muli po, ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Huwag kalimutan na pwede kayong mag-share ng sarili ninyong kwento dito sa atin. Mag-email lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag ring kalimutan na marami na po tayong kwentong mga na-upload. So pwede nyo po yung tignan at pakinggan kapag meron po kayong oras. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.